Hello, class, and good day. Today we will be having our discussion for Module 6 and Module 7 for Calculus 2. So for Module 6, we will be discussing fundamentals of integration, which is integration of hyperbolic functions. Okay, so before we proceed dun sa proper way natin or sa way kung paano tayo nagsosolve ng integral of hyperbolic function, let's first define kung ano ang hyperbolic functions. So when we say hyperbolic function, uh, na-encounter natin siya in different quantities, in some quantities when it comes to science and engineering. So, nagbigay dito ng usual application niya, which is a light, and then as well sa velocity. And then, we encounter hyperbolic function as well sa electricity and radioactivities. Ano? So, its most physical or famous physical application is in catenaries, where hyperbolic cosine is used to describe the curve formed by hanging wires and cables. So, kanina dito may nabanggit na application is dito sa electricity natin. So, in everyday, pag nagta-travel tayo or pumapasok tayo sa school or when we travel sa iba-ibang lugar, nakakakita tayo ng mga electrical post. And iba meron tayong mga poste na ganyan. May mga posting ganyan, di ba? Tapos yung next na poste nandito. So, ito yung land natin, ito yung ground. And then, meron tayong mga cable na nakapaganyan. Sa mga nakapaganyan yung cable natin. So, yung cable na yan is an application of catenary. Okay? So, isang form siya nung catenary. Which is etong curve na to, yung curve na yan, ginawa natin. Naka-hyperbola yan. Okay? So, isa yan sa mga famous na application. Also, sa mga bridges natin, nakakakita tayo ng mga bridges. Yung mga, makikita kayong pag ganyan, di ba? Another form siya ni catenary. Okay. So this lesson covers the hyperbolic function. So dito ipapakita lang natin paano mag-integrate ng hyperbolic function. Ano yung mga integration formulas na may encounter. Ano yung try din natin mag-introduce ng mga hyperbolic identities. So yung iba naman sa kanila is almost the same kay trigonometric identity. So I hope huwag kayong malilito dun sa mga formulas natin, especially doon sa integration formulas. So kung si trigonometric trigo functions is nakaganito lang siya. Halimbawa, sin u o kaya cosine u. Pagdating kay hyperbolic, magkakaroon na ng h. Hyperbolic function. Yung sign lang, yung sign na to, yung sign na yan, magkakaroon na siya ng h. Ayan, HU. Then si cosine magiging cosine HU. Or pag binasa natin yung mga yan, magiging hyperbolic sine, hyperbolic cosine, tapos kapag yung tangent naman is may H, hyperbolic tangent, o cosecant H, hyperbolic cosecant. Okay, so, and so on and so forth. So, ladagdagan lang natin ng hyperbolic. So, ganun natin siya binabasa. Okay. So, ito lang yung short, brief description natin or short introduction kay hyperbolic function. Okay. Okay. So, punta tayo sa main lesson natin. Ano? So, we have here the hyperbolic functions. Ayan. I-recall lang natin yung hyperbolic functions. Okay. So, kung dun sa kay trigonometric function, meron tayo, di ba, sine x, tapos meron lang tayong opposite and hypotenuse, di ba, na sides. So when it comes to hyperbolic function, ipe-present ko na lang sa inyo yung formula. So uh, I think napadaanan na tong concept na to sa previous math subjects nyo. No? So for now,
memorize nyo na lang din itong mga formulas natin. So we have hyperbolic sine of x is equal to e raised to x minus e raised to negative x over 2. So pagdating naman kay hyperbolic cosine x, yung negative sign na to, o yung minus, magiging plus lang. Okay? So pwede nyo ganun tandaan. Pwedeng ito kakabisaduhin nyo ito yung buo na yan. Tapos, ah, parang tandem si sine saka si cosine. Tapos pag si sine is negative, pag si cosine is positive. So, depende kung paano nyo makakabisado. So, isang way lang yun. Okay? Uh, Aside from that, we have, uh, ayan, naulit lang kasi itong si hyperbolic cosine. Ito din yung nasa taas. So, si hyperbolic tangent, we have e raised to x minus e minus x over e raised to x plus e raised to negative x. So, po pwede ko namang ipakita yung derivation kung paano nakuha to. Ano. So, eto, kahit hindi nyo na siya siguro kabisaduhin. Okay? Basta alam nyo lang yung dalawa. So, di ba alam natin na si tangent is equal yan sa hyperbolic sine over hyperbolic cosine x. So, we have here formula ng hyperbolic sine and hyperbolic cosine x. So, pwede nyo gawin, i-substitute nyo lang yung mga value na yan dito. Tingnan natin kung meron tayong ma-derive na formula. So, we know we could multiply this by extremes and means. Okay, pero itong 2 pwede na natin i-cancel out yan. So, tangent h or hyperbolic tangent x is equal to e raised to x minus e raised to negative x. So, e raised to x plus e raised to negative x. As you can see, etong na-derive natin na ito from this formula is eto din, di ba? So, same lang yan. So, ang purpose ko lang kung ba't ko pinresent itong formula, itong derivation na ito, itong derivation na yan, for you na para sa inyo, para hindi nyo nakabisad, di na kayo magdagdag ng formula. Okay? Nakakabisaduhin. So, as long as alam nyo paano siya nakuha. Just in case makalimutan nyo, pwede nyo na lang i-derive during your quiz or exam or any activity. Anyway, we also have here a secant or hyperbolic secant of x. It is simply the reciprocal of hyperbolic cosine x. So as you can see yan. No? So dito sa hyperbolic cosine, uh, e raised to x plus e raised to negative x over 2. So binaligtad lang dito kay hyperbolic secant. So kumbaga applicable pa rin yung relationship ng mga trigonometric functions natin sa isa't isa. Okay? So, dito sa hyperbolic cotangent x, ganun din. Kukunin nyo lang yung reciprocal ni tangent. Okay, di ba itong nasa denominator ni hyperbolic cotangent is the numerator of hyperbolic tangent. So, pabalik na rin nyo lang. So sa akin, I suggest na kahit kabisaduhin nyo lang is itong sine and cosine. And tuloy-tuloy na siya. Okay, so para hindi kayo crowded sa formula. As long as alam nyo yung relationship na bawat isa sa trigo functions. Okay. So I hope everything is clear dito sa ating refresh ng hyperbolic function. Let's proceed sa derivation or sa differentiation. Differentiation formulas for hyperbolic functions. Okay. So we have here formulas. Differentiation formulas which is na-encounter nyo na from your Calc 1 or Calculus 1. So here, i-refresh lang ulit natin. So when you say derivative of sine or hyperbolic sine u, you will have hyperbolic cosine u, du over dx. Okay? So, ganun, so on and so forth. Ito talagang kakabisaduhin nyo yan. Okay? Kakabisaduhin nyo lahat ito. So, ito namang mga differentiation formulas, almost the same siya dun sa trigonometric functions. Ano? Differentiation of hyperbolic function is almost the same to differentiation of trigonometric function. So, anong pinagkaiba nila? Pinagkaiba lang nila yung mga sign. Kasi,
Di ba doon sa trigo function, pag dinifferentiate mo ang cosine, negative sign siya, di ba? So dito sa hyperbolic function, pag dinifferentiate mo ang hyperbolic cosine, ang magiging sagot niya is positive hyperbolic sign. So huwag kayong malilito doon. Okay, so almost the same lang naman sila dahil lang sa sign yun ang pinagkaiba nila. Okay. So hindi na natin isa-isahin to, kabisaduhin na lang nyo. Okay. So let's proceed dito sa talagang topic natin, which is the integration formulas of hyperbolic function. Okay. So dito, ganun ulit, almost the same siya ng integration of trigonometric function. Ang kaibahan ulit dito is yung sign. So we know that in trigonometric function integration, pag in-integrate mo yung sign, di ba negative cosine siya? But here in hyperbolic function, pag in-integrate mo yung hyperbolic sign, ang magiging result niya is hyperbolic cosine but positive. Okay. So dito, kakabisaduhin nyo ulit. So may anim na kayo dun sa taas. Meron pang dalawa dun sa taas yung concept ng hyperbolic function. So meron na kayong 14. Okay, 14 formulas na kakabisaduhin. So dito naman, sa hyperbolic and trigonometric function, kahit yung sign na late tandaan nyo, tapos isa na lang yung sa equivalent ng integral or differentiation. Okay. So notice that the differentiation and integration formulas are analogous with that of the trigonometric functions, but the signs differ in some cases. So ayan, binanggit din dito sa module nyo pala na analogous sila or almost the same sila, but the signs differ in some cases. Ayan, gaya nung kanina sa cosine and sine, nag-iiba-iba yung sign. So sa iba ding integration formulas, nagdi-differ din yung sign. Depende kung nasa hyperbolic or trigonometric function tayo. So I hope it's clear. Okay, so also there are a lot of similarities as well as differences on the identities of the two functions. These are listed in table 4. So here we provide basic hyperbolic identities. So we have here hyperbolic cosine x squared minus hyperbolic sine x squared is equal to 1. So doon sa trigonometric identities, so sana naaalala nyo pa yung binigay kong identities doon. Ano? So we have cosine squared x plus sine squared x is equal to 1. So dito, almost the same sila ulit. The only problem is yung sign. Nag-iba. Okay. So dito, ayan, meron din dito. Alam ko sa trigo function, itong second na to is plus 2 eh. Kung naaalala ko kung tama. 1 plus tangent x squared is equal to secant x squared. But here, negative siya sa hyperbolic identities. Okay, so eto, yung hyperbolic sine 2x, same din siya. I think same dun sa sa sine 2x sa trigonometric identities. Ganito din yung formula. Okay. So, ayan, kakabisaduhin nyo rito just in case na lumitaw sa quizzes and exams nyo. Okay? So, hindi naman, so gaya ng sabi ko dun sa trigo identities, hindi lang kung ano yung pinresent ko during our discussion, yun lang. So, I suggest mag-check din kayo, sumilip din kayo ng konti sa internet kasi maraming iba-ibang identities as well as here in hyperbolic. So, yun, ganun lang din. Ayan, parang yung hyperbolic sine x, ang equivalent din niya is yung 1 over cosecant hyperbolic x. So, parang sa trigo function din, di ba? So, hyperbolic cosine x is equal to 1 over hyperbolic secant x. Okay. So, same lang din naman siya dun sa trigo function. So, wag lang natin mapagpapalit. Okay. So these identities together with the definitions of hyperbolic functions are important tools in simplifying integrands and make integration a lot easier. So, ang nakikita ko kasing problem sa atin class is uh, nakakalimutan natin yung formula. Nakakalimutan natin yung integration formulas. Kaya during the quiz, nakukonfuse tayo. Kasi pag alam natin yung formula or integration formula, na-visualize natin yung solution kung anong dapat natin gawin para ma-achieve yung formula na yun. Kasi gaya nung lagi ko binabanggit, pag nagle-let you tayo,
Sabi ko mag-let u tayo wherein pag dinerivative nyo yung u na yun, yung natira dun sa may problem, yun yung lalabas na du. So, dun kayo nalilito. So, kailangan lang ng practice problems. Anyway, let's proceed to our examples para mas maintindihan natin kung ano ang hyperbolic function and its integration process. Okay, so let's proceed sa ating example number one. So we have here, my first example natin. So integral of cosine or hyperbolic cosine x over hyperbolic cosine x squared minus 1. Huwag kalimutan yung dx. So ano ang una natin gagawin dyan? So magle-let u ba tayo? Pwede ba tayo mag-let u? So gaya ng lagi natin sinasabi, pag nagle-let u, make sure na pag differentiate ang u, yung natitira ah, yung magiging du. But in this case, wala tayong pwedeng i-let u. So, pag nilet mo kasi itong cosine x, o differentiate nyo siya, magiging hyperbolic sine x, eh wala namang hyperbolic sine x dyan. So, therefore, hindi tayo pwede mag-let u. O kung ile-let u naman natin yung hyperbolic cosine x squared minus 1, hindi rin naman hindi naman hyperbolic cosine x dx ang lalabas na result. So, anong gagawin natin? So, po pwede tayong humingi ng tulong sa identities. So, in this time, mahalagang kabisado natin. Okay? So, kanina may pinresent tayo na isang hyperbolic identities, which is the hyperbolic cosine x squared is equal to, or hyperbolic cosine x squared minus 1 is equal to hyperbolic sine x squared. Okay, so as you can see, etong portion na to, eto, di ba ito? Ito din po yan. Itong denominator din natin, di ba? Therefore, we could use this as the substitute of this quantity. Okay, so I hope it's clear. So, isa-substitute ko lang. I-write natin yung given, hyperbolic cosine x over, ano na ipapalit natin? Yung hyperbolic sine x squared. Okay. Huwag kalimutan yung dx. So, in this case, can we use u substitution ba dito? So, try natin. Okay? Try natin kung pwede tayo mag-let u. So, anong ile-let u natin? So, try nating i-let u yung ating denominator. Okay? Ano ba yung denominator natin? Yung sine h x. I-write ko lang ha para hindi na ma-confuse. So, ito kasing denominator na hyperbolic sine x squared, pwede pa nating i-rewrite yan. Hyperbolic sine x, tapos labas nyo lang yung squared. Okay, ile-let u ko itong nasa loob. Ito, kunin natin yung derivative niya. Ano ulit ang derivative ng hyperbolic sine? Di ba, hyperbolic cosine x. Positive. Huwag kakalimutan yung dx. So, as you can see, meron na tayong let u. Ito, let u na tong denominator mo eh. And then, ano yung natira? Hyperbolic cosine x dx, which is our du. So, i-substitute lang natin. So, itong portion na tong sa taas, gawin ko ng du yan, over yung u, but squared siya. So, ano na pwede natin gawin dyan? Pwede na tayo mag-integrate. Pero anong gagawin natin? Di ba pag ganitong u raised to 2, inaangat natin yun, tinataas natin. Which is magiging negative yun 2, du. Okay. So, proceed sa integration, u raised to negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 plus c. Huwag kakalimutan yung plus c. Sa quizzes and exams nyo, based on my observation class,
nakapag-integrate na kayo't lahat nandito pa rin tong integral sign. Tapos may plus C pa. Mali yun, class. So, minamali ko yung sagot pag ganun. We should know yung proper way of integration. So, napapansin ko lagi. Siguro naku-confuse lang kayo, but let's make it clear. Once nag-integrate na kayo, automatic mawawala na tong integral sign. Okay? So, whether it's definite or indefinite integral, mawawala na dapat yung integral sign once mag-integrate kayo. So anyway, okay, simplify natin to. Yung u raised to negative 1 yan over negative 1 plus c. So ilagay ko na lang dito class. So equals. So yung u, ibalik natin. Ano yung value ng u? Sine or hyperbolic sine x but negative kasi may negative 1 sa baba. Raised to negative 1 plus c. Ngayon, ayaw naman natin na may negative 1. Ang gagawin natin is, kunin natin yung, kunin. Ibaba natin yung hyperbolic sine x plus c. So, mawawala na yung 1 kasi positive 1 naman na yun. And we know that 1 over hyperbolic sine x is equal to cosecant, but hyperbolic. Okay? So, I hope it's clear. Babalik ulit tayo sa kaninang mga identities. Therefore, yung sagot natin magiging 1 ay negative hyperbolic cosecant x plus c. Simple as that po. So I hope clear ang example number 1 natin. If hindi clear, paki-pause yung video uh, or balikan yung video, i-rewind. Okay? So, ayun. Ang naging key points natin dito is yung ating identity. So, pag hindi natin alam to sa una pa lang dito sa problem na to, hindi na natin masasagot. Okay, so wala na agad. Blanco na agad tong number 1 natin. So, ito pang isa, part na to, though tama naman na itong sagot na yan, tama na yan, class. But we must simplify our answer as much as possible. So, siguro kung 5 points tong item na to, 4 lang kayo kung hanggang dito lang. Anyway, I hope example number 1 is clear to everyone. So, let's proceed to our example number 2. Okay, so let's proceed to second example natin. We have here integral of hyperbolic sine x multiplied by hyperbolic cosine x squared dx. Okay? So, ano na gagawin? Kailangan ba ulit nating kailangan ba natin ulit mag-identities? Pwede naman din. Pwede din naman. Ah, pwede din tayo mag-let you. Okay? Kaya lang kasi kapag nag-identities kayo, di ba itong nasa example 1 natin, si hyperbolic cosine x squared. Magiging equal yan sa hyperbolic sine x squared plus 1. Substitute nyo dito, di ba? Tapos may square, tapos i-multiply yon dito sa hyperbolic sin x. So magkakaroon kayo ng ah, parang ganito siya eh. Magiging hyperbolic sin x times 1 plus hyperbolic sin x squared. So dx, di ba? So yan, sisimplify natin, distribute dito. Magkakaroon kayo ng hyperbolic sin hx plus hyperbolic sin x cube x. So, hahaba. Okay, pwede natin to pag-ihiwalay to, di ba? Ito, ihiwalay natin to. Magiging hyperbolic sine x plus yung dx mo. O hyperbolic sine x cube dx. O eto, pwede natin integrate yan eh. Eto, pwede kaya. So, pwede naman. Kaya lang, naka-cube ka na. So, lumaki na yung exponent niya. Mahaba yan, class. So, mahaba yan. Pwede kayo mag-proceed dyan. Gagamit kayo dyan ng mga identities para makuha yung sagot. But, let's try using different approach sa ating problem. So, pinakita mo pa yung solution. Hindi, pinakita ko lang, class. Kasi,
possible na ganito yung maisip nyo pag nagsosolve kayo. So, syempre, habang nasa quiz kayo or exam, hindi nyo naman din control masyado yung utak nyo kung paano gagana. Baka nape-pressure kayo. So, pinapakita ko yung possible solution, which is mahaba. So, try natin yung mas maikli. Anyway, ayan, meron tayong integral of hyperbolic sine x multiply by hyperbolic cosine x squared dx. So, what if mag-let u tayo agad? Ano ile-let u natin? Try natin yung hyperbolic cosine x. So, by rule natin, lagi natin sinasabi nga, pag differentiate yung nilet u natin, dapat ang magiging du is yung natitira. So, itry natin. So what will be the different derivative of hyperbolic cosine x? So we know that the derivative of hyperbolic cosine x will be positive hyperbolic sine x. Huwag kakalimutan yung dx. Okay, so as you can see, ito yung nilet u natin, itong hyperbolic cosine x na naka-squared. And then ito yung natira, si hyperbolic sine x and then si dx, which is same po sa ating du na nakuha. Therefore, we could proceed sa ating substitution. Yung u na cos hyperbolic cosine x but squared. So yung du natin. O, di ba? Pwede na tayo mag-differentiate, ay mag-integrate. So we know that u raised to 2 plus 1 is equal, ay, all over 2 plus 1. Huwag kakalimutan yung plus c. Lagi nyo nakakalimutan yan. Okay? So, kasi nawala na yung integral sign, di ba? Nung nag-integrate tayo. So now, simplify u raised to 3 over 3 plus c. So, ang sunod natin gawin, ibalik natin yung nilet u natin. So, yung u natin na cosine or hyperbolic cosine x cubed over 3 plus c. So, rewrite ko lang ulit, 1/3 hyperbolic cosine x cubed plus c. So, there you go, yung answer natin. Na 1/3 cosine or hyperbolic cosine x cubed plus c. So, ayan, huwag kayong mako-confuse. Porket makakita kayo ng squared, puproceed kayo sa identity. So, tingnan nyo din yung kung saan kayo mas madadalian. So, kanina, yung pinresent ko kaninang unang solution, yung hindi natapos, na mahaba ka ako. Pwede nyo naman i-proceed. Tingnan nyo kung same makukuha, if yun yung gagamitin. Okay. Sige. So, if may question din dito sa sample number 2 natin, so pause the video, rewind, and then balikan yung discussion natin. So if hindi pa rin clear, you could at least PM me. Okay. So let's proceed to another example. Okay, so let's proceed to our example number 3. Oh. So we have here integral of hyperbolic sine h square root of x over square root of x dx. O paano yan? Nagkaroon na tayo ng integral. Ay, nagkaroon na tayo radical sign sa ating hyperbolic function. So, ano na gagawin natin dyan? Sir, lalaktawan na lang po. So, try natin isolve. Huwag natin nilalaktawan yung problem. Lalo sa quizzes and exams, nakakapanghinayang yung points. Lalo, nagbibigay naman ako ng points for effort. 1 point. Sayang din yun. So anyway, anong pwede natin gawin? Meron ba tayo pwedeng gamitan ng identities dito? So, parang wala, di ba? So, try natin mag-let you. Pwede kaya tayo mag-let you. So, tingnan natin kung pwede tayong let you. Sige. Okay, so we have here integral of hyperbolic sine squared of x over square root of x dx. So, what if we let you yung square root of x? Tingnan natin kung pag differentiate natin to is magiging kamukha yung natitira dito sa given natin. So, i-detailed ko yung differentiation nito kasi some of you still nalilito pa din po sa differentiation ng radical signs. So, x raised to 1/2. So, pag dinifferentiate natin yan, so 1/2 times x raised to 1/2 minus 1. So, dx.
So simplify lang natin, du is equal to 1 half. So 1 half minus 1, yung 1 magiging 2 over 2, hindi ba? Therefore, yung x magiging raised to negative 1 half. Okay? Dx. So du will be yung x negative 1 half, di ba? Nasa taas yan. So pwede mong ibaba. So magiging 1 over 2 x raised to 1 half dx. But pwede natin i-rewrite na lang na dx over 2 square root of x. So I hope na sundan yon. Okay. So meron bang kamuka dun sa given natin? So eto nilet yun yun na, di ba? So ala na to, tanggal na yung sign or hyperbolic sign x. Magiging hyperbolic sin u na yan, di ba? Okay, tapos etong portion na ito sa du natin, di ba class ito din yun, di ba? Therefore, pwede natin gawin dyan is yung 2 cross multiply natin doon. Magiging 2 du is equal to dx over square root of x. So we could rewrite the given in terms of u. So sine or hyperbolic sine u times, diba itong buo na to, yan ay 2 du. Okay? So we all know that 2 is constant, so pwede na nating ilabas yan. Magkakaroon ka ng hyperbolic sine u du sa loob. So pwede natin gawin, proceed tayo sa integration formula ng hyperbolic function na sine. So binigyan tayo kanina ng formula nito, and we know that if we integrate hyperbolic sine u, ang magiging sagot is hyperbolic cosine. Is it positive or negative? So when you integrate hyperbolic sine u, yan po ay positive cosine u or positive hyperbolic cosine u. Huwag kakalimutan yung plus c. Okay. So yan na ba yung final answer natin? Hindi pa. So ang gagawin natin, ibalik natin yung value ng u. Hyperbolic cosine u is square root of x plus c. So that's our problem number 3. I hope it's clear. So, dinidetail ko lang class yung explanation ko as much as possible para makasabay tayo. Kasi I know most of you is confused pa rin po sa ating differentiation, which is dapat hindi na kasi nasa integration or integral calculus na tayo. Okay. So, if you have questions or hindi na gets ang discussion for example number 3, pause ang video and then i-rewind. Okay. Okay, class. So let's proceed to our example number 4. So at least meron pa tayong 2 example. Okay, so for example number 4, we have integral of e raised to x sine e raised to x or hyperbolic sine e raised to x dx. So let's try to integrate this given. So anong pwede natin gawin dito? Sir, pinasukan nyo naman ang e. Nagkaroon bigla ng Euler's constant, sir. So pag ganun, huwag kayong makukonfuse kasi ah, hindi nyo alam na simple lang pala yung problem. Pero magana pressure na kayo agad kasi nakita nyo pinaghalo na yung dalawang concept. Okay. So anyway, ano bang pwede natin gawin dito? So ang pwede nyo gawin dito is pwede ba kayo mag-identities ulit? Pero ba tayo pwedeng gamitan ng identities? So wala pa din kasi usually identities natin, di ba, mga naka-square. So dito wala. So sir, paano? Pwede ba tayo mag-let you? So pwede naman yata tayong mag-let you. I-try natin. So anong gusto nung i-let you natin? So syempre hindi ko naman maririnig kung ano yung gusto nyong i-let you. No? So ano lang magde-decide. So let you. I-let you natin yung e raised to x. Okay. So we all know if we get the derivative of e raised to x, the same lang naman siya doon sa e raised to x, di ba? But wag nyo lang kalimutan yung dx.
So, parehas na ba? Yung nilet u natin tong e raised to x, tapos yung natirang e raised to x dx, parehas ba sa du natin? Parehas. So, pwede na natin siyang i-substitute agad. So, substitute natin agad. So, u, and then du yan. So, huwag kayo malilito ha. Baka kasi ang gawin nyo ganito eh. Um, iu nyo ito, tapos yung hyperbolic sin h, iu nyo ulit, tapos yung dx nakaganyan. So, baka malito kayo. Hindi. Pwede na naman gawin para hindi kayo malito. Hiwalay nyo na agad yung hyperbolic sign. Tapos yung u, tapos matitira to. So, kayo malilito sa ganun. So, times du na agad. Okay? Though, sige, pakita natin kapag nalito kayo, anong mangyayari. I-u nyo yan. Sin o u dito. So, yung dx nyo, i-rewrite nyo. Pero, syempre, class, ito lang yung dx, di ba? Ito lang yung dx eh. So, what if i-ganito natin siya? Binibigyan ko lang kayo ng possible scenario sa solving nyo, ano, e raised to x. So, yung dx na to, substitute nyo doon, u sin h, du over e raised to x. Pero si e raised to x is u yan. So, makakancel lang din naman. Matitira si du. Di ba? Ganun lang din. Okay. So, parehas lang din naman. Di ba? So, anyway, yan. Pinakita ko lang yung mga possible cases or possible scenario na nangyayari sa quizzes ng mga bata. Okay. So, yan. So, ito na yung tamang solution natin. Okay. So, integral of e raised to x times hyperbolic sine e raised to x dx. So, we know that itong ex or e raised to x sa hyperbolic sine is u. And then e raised to x dx is our du. Therefore, we could proceed sa ating integral ng ating hyperbolic function. We know that if we integrate hyperbolic sine x, makukuha natin na value dyan ay hyperbolic cosine u. Exactly nabanggit ko kanina. So, from hyperbolic sine u, pag in-integrate, magiging hyperbolic cosine u. Huwag kalimutan yung c. Okay. So, to get the final answer, substitute lang natin yung value ng hyperbolic. Ay, substitute lang natin yung value ng u, which is e raised to x. Plus c. Okay. Okay. Okay, so we have here so we have here integral of sine 2x cosine x each kulang pala. Yung hyperbolic sine 2x hyperbolic cosine x dx. So, familiar ba sa inyo itong form na to? So, I think in our class, so lagi kong nabibigay na example to or nabibigay ko na problem sa quizzes, sa exam, yung form na yan. So, and anong gagawin natin dyan? So, based sa mga solution natin dati, we simply used uh, an identity. Okay. So, hyperbolic sine 2x, hyperbolic cosine x is equal to 1/2 sine 2x plus x. Okay. Plus sine 2x minus x. Okay. So, saan ba galing yung formula natin na yan? So, nakalimutan ko yung h dito. Okay. So, galing yan lang yan. Na-derive lang yan sa ano. Diba meron tayong sin hu, tapos na e raised to x plus or minus e raised to negative x over 2, di ba? Tapos meron tayong cosine or hyperbolic cosine u uh, x e raised to x
plus e raised to negative x over 2. So, pag pinag-multiply natin ito, itong cosine, yung cos x, sin hx, ito yon. But in our example, in our problem, yung x na ito is 2x, and then yung x dito sa kabila is yung x. Okay, so dito lang din galing yung formula na yan. Sir, wala namang e dito sa may hyperbolic sine 2x plus x, hyperbolic sine 2x minus x. Meron yan. Kaya lang sinubstitute na kasi yung values ng hyperbolic sine and hyperbolic sine. Kaya nawala yung e. So, mahalagang alam nyo lang kung saan galing yung formula ng identity na to. So, di ba kahawig siya nung parang product to sum identity natin na inintroduce sa trigo function. Anyway, ayun. So, gagamitin natin to. Itong identity na to. So, simplify lang natin. So, we have 1/2 sine or hyperbolic sine 3x plus hyperbolic sine x. Plug in dito sa given natin. So, ay magiging 1/2 sine or hyperbolic sine 3x plus hyperbolic sine x dx is equal to, so paghihiwalayin ko lang yan, hyperbolic sine 3x plus so 1/2 hyperbolic sine x dx. So, huwag kayong malilito dun sa may h at walang h ha, kasi kapag sa solution, mapagbaligtad nyo yung trigo function sa hyperbolic. Anyway, labas natin yung 1/2 since it's constant. Integral of hyperbolic sine 3x dx plus ilabas yung 1/2 hyperbolic sine of x dx. So in this solution, in this part of the solution, we could now proceed with having u. So let u is equal to 3x. So du is equal to 3 dx, or divide both side by 3, you will have dx is equal to du over 3. So dito naman sa second term natin, let u or let v is x. And then derivative of v would be dx. So now, we substitute the values of u and dx and du to our solution. So may 1/2 tayo. So sine or hyperbolic sine u du over 3 plus 1/2 integral of hyperbolic sine v dv. Okay. So 1/2, labas nyo na yung 1/3 dito sa du. So when you integrate hyperbolic sine u, ang makukuha nating value ay hyperbolic cosine u plus 1/2. So pag integrate ang hyperbolic sine v, magiging hyperbolic cosine v. Huwag kakalimutan ang ating plus c. So substitute the values of v and u to our answer to get the final answer. So 1/2 times 1/3 would be 1/6 times cosine or hyperbolic cosine u, which is 3x, plus 1/2 hyperbolic cosine v, which is x, plus c. Our answer will be 1/6 hyperbolic cosine 3x plus 1/2, or 1/2 hyperbolic cosine x plus c. So I hope it's clear. So sa last example natin. Okay, class. So, idagdag ko lang din ulit idagdag ko tong last example, last na to. So, bali, yung ika-anim. Okay, so idagdag ko lang para mas marami din kayong basis when solving new problems. So, we have integral of secant or hyperbolic secant of square root of w squared over square root of w pw. So, we have here limits from 0 to pi over 4. So, here, pwede tayong mag-identities. Pwede rin tayong mag-direct let u. Okay, u substitution agad. Okay lang din naman. So, in our solution, let's use
the u substitution. Ano? So let u is equal to square root of w. And we know if we differentiate the square root of u, we will have dw over 2 square root of w. So pakibalikan na lang yung detailed explanation natin dito dun sa may previous examples natin. So if we have d is equal to dw over 2 square root of w, pwede nating i-cross multiply yung 2 sa du. So dw square root of u. Wherein dw over square root of u is ito din yun. Ito rin din yung class, ano? Ito rin. So we could rewrite our problem in terms of u. So yung hyperbolic secant squared u na yan. And then we have 2 du as the value of dw over square root of w. So we all know that if we integrate hyperbolic secant squared u, ang makukuha natin dyan ay tangent or hyperbolic tangent u. Okay? So ito ay integration formula ng hyperbolic function na ipinresent natin kanina sa first part of our topic. So we have here 2. Ayan, may 2 tayo dyan. So pwede natin ilabas yan since constant ang 2. So may plus c or wala. So since meron tayong limits, we don't have plus c in our answer, but therefore, but instead we write our limits here. So rewrite natin yung sagot natin in terms of w. Substitute natin yung square root of u sa u. Okay, from 0 to pi over 4. So upper and lower limit, subtract lang natin. So we have 2 times hyperbolic tangent of square root of pi over 4. I-write ko lang. Ano. Okay. Hanggang 4 ang square root niyan. So minus 2 hyperbolic tangent is square root of 0. And we know square root of 0 is 0. And then hyperbolic tangent of 0 is 0. Okay. Times 2 is 0 talaga to. Okay. So we rewrite 2. And then we know square root of 4 is 2 since may pwede pa makuha yung roots ng 4. So hyperbolic tangent square root of pi over 2. So therefore, our answer in this problem is 2 hyperbolic tangent of the square root of pi over 2. So simple as that. Okay, so dinagdag ko lang to kasi puro sine and cosine tayo kanina. Anyway, let's proceed to our next topic, which is the inverse of trigonometric functions.